Magandang araw, Pilipinas! Eto na naman tayo. So, hindi na natatapos yung trabaho. Ayan, so ginagawa po nila na naman ngayon yung gate. Gate mismo ito ng hardware. So, bakit kasi nasisira? Kasi binabangga, niyuyupi nila. At ayan, lagi na lang kami gumagawa ng gate. So, halos taon-taon, hindi pa inabot ng isang taon. Kagagawa lang yan eh. Wala pang isang taon yan eh. So, gagawin na naman. At saka ang laki ng gastos. So, ayan, hindi talaga maiwasan. At lagi talaga nasisira yung gate namin dahil malalaking truck nga at araw-araw ay hindi lang benteng labas-pasok ang nangyayari dyan sa hardware. So, ayan, hindi maiwasan talaga na masira at minsan sirang-sira kasi minsan talagang nayuyukot dahil yung mga 10-wheeler na pumapasok ay nasasagi. Sa laki ba naman ng mga truck na pumapasok dyan, hindi talaga maiwasan na masira at mayuyupi. So, ayan. So, pero gumawa rin ako ng bagong rules and regulation nga pala para sa mga infrastructure o sa mga struktura ng mga ng company namin kasi hindi lang yung gate na yung mga nasisira pati yung mga roll up namin at pati yung mga shelf namin minsan inaatrasan, pati yung mga materyales. Minsan tinatamaan ng mga truck, may nasisira ng mga rib type dahil naatrasan ng mga truck. So hindi maiwasan yung mga ganon pero kailangan namin maghigpit sa rules and regulation dahil malulugi kami kapag napabayaan na ganon at ako lang palagi ang nagcha-charge tulad nitong gate na to. Ang laki-laki ng kontrata ng kontraktor. Tapos ayan, materialis pa niyan. So, mahal. Siguro, abutin kami ng mga 30,000 sa isang gate kasama ng mga materyales at kontrata ng kontraktor. So, napakamahal talaga magpagawa ng mga gate. Lalo't ang gate namin ay malalaki. Kaya yan, iniingatan din namin. Ayan, gumawa ako ng mga rules and regulation yan para maingatan yung struktura nung company namin. So, ayan. Siguro, isa rin ito sa aral sa amin na dahil wala kaming masingil kapag may nasisira or kapag nasisira kasi yung mga gate, wala kanya-kanyang turuan. Sa dami nga naman na pupasok, alangan mag-review ka pa ng CCTV at paunti-unti nasisira Hindi rin kasi nami-maintain ng maayos. So, hindi nalagyan ng langis, kaya isa rin yun sa nakakasira. Kasi kahit matigas, sinahatak lang nila para isara, para buksan. So, ayun. At least, aral sa amin, kaya isip ako na gumawa na ng rules and regulation para sa mga masira na parte ng istruktura ay ma-charge at maiwasan din siyempre yung pagkalugi ng kumpanya. Kung ako lang palagi ang mag-shoulder niyan, buong kumpanya ang tinatamaan. So, bahala na sila kung masagi nila sa susunod yan. At least, ipinagawa ko na. At kapag nasira, charge ko na talaga sa kanila. So, ganun lang naman yun. So, lahat ng pangyayari or mga hindi magandang pangyayari tulad niyan ay nagiging aral sa atin at natututo tayo. Kaya nagkakaroon din tayo ng mga patakaran para hindi na magiging paulit-ulit na mangyari at malugi tayo. So, ganun lang yon. Sa mga may-ari din ng kumpanya at may-ari ng mga tindahan, hardware na kailangang protektahan yung istruktura, ay kailangan po natin latag ng rules and regulation para walang likramo kung sakali man na ma-damage. Dahil lalo sa mga empleyado natin, magtuturuan yung mga yan. So, kung may rules and regulation na pag nasira ay babayaran kasama yung labor at saka materials, wala na dapat pag-usapan. Pero kailangan pong pumirmaan lahat na dumadaan doon sa area na yun o gumagamit nun para kung sakaling masira o madurog yun ay wala na dapat pag-usapan dahil pumirma na sila ng rules and regulation ng company. So, ganun lang naman yun. At kinabi na nga yung trabaho dito dahil nilaras nila itong matapos. So, ayan, masisipag naman itong mga kontraktor na to kahit gabi talaga trabaho nila kung kailangan. Lalo pat yan, gate kasi yan. Pero nakakabit pa naman yung gate doon kaya lang kailangan ng palitan agad. So, ayan, gabi na nga. Ayun lang. Magandang araw, Bayang Pilipinas.